They already crowned the Miss Congeniality. No. Next week pa yun. Next week pa ata, I think. Love the Nisma. Like, is this Tagalog? Is this Tagalog? Next week. Diba yan? Nasispill ko na. Pero yung next week ako mag-feel. Puro naman all-stars. Hindi nga ako mababaw like that. Honey. Yes, public na ulit yung dump account ko. Kasi public dump account naman yun. Nice. I was watching a clip from I'm Drunk I Love You and I thought of you. Then your live notif pop. Nice. Hindi ka nagla-live sa Hindi nga ako makapag-live dun sa app na yon kasi oo. Hanggang August. So, tayo ngayon? Test muna tayo sa TikTok kahit mas marami akong followers sa Instagram. Kaloka. Barang 1 year. Ang happy pa naman mag-live, honestly. Bahay namin to, like, hindi nyo ba napapansin, consistent to every fucking day, babe. Bakit daw ako na-ban? So, kakwenta ko na naman. One time, pumunta ako ng Vietnam. Tapos, nag-photo ako ng isang illustration, parang animated na illustration ng isang bata na Cupid na umiihi. Tapos, child kinesa daw yun. Child po. Or, na. Ayun na, for a year, hindi ako pwede mag-live sa Instagram. So, medyo nabuburat ako doon kasi in the grand scheme of things, illustration lang yan. Hindi totoong bata. 1 year. Oo, parang Sony Angel yung parang Sony Angel lang itsura nun. Love your nails. Thank you so much. Eme talaga si ISG talaga, sis. Bahay nyo yan, vacation. Bahay namin nga to, te. Hi, Miss Versax. I'm a new photographer. I was wondering if you'd be open to doing a shoot together. Pwede naman. Pwede naman, pero pwede. Provincial, babe. I'm in Manila. Okay. Para lang alam nyo, ito yung kwarto ko. Nasa Manila tayo, be. Ano ba? Like, Maynila to, girl. Girly pop. Nasa bahay lang ako. Patong ulit natin siya. So, nasa 3rd floor ako ng bahay namin. So, sa mga ibang live ko naman, tatry kong mag-live sa baba. Puno ng octagon house nyo, pansin ko lang sa stories mo. Oo, kasi naka-feng shui itong bahay namin. And yung mga windows namin puro octagon. Kasi if you guys know, blended ng Chinese family yung family namin. So, may mga tito-tita akong mga Chinese. So, technically, yung bahay ay heavily feng shuied para makaikot yung dragon. Ganun lang naman yung ganun lang naman yung ibig sabihin ng feng shui. Kailangan yung dragon ay makakaikot sa bahay at dapat harmonious siya. Ayun lang yun. For lack of better term, yun ang feng shui. Octagon for luck, yes, noted. Because ang sides ng octagon ay 8 and infinity siya.
Di ba ang ganda ng buko ngayon? Parang Kylie Jenner 2016. Kulang na lang ng blue hair. Sino binota mo as Miss Congeniality? Okay, so ito, ganito yung story niyan. So technically, parang partly, alam ko na ako maging Miss Congeniality. Tapos, una kong binoto is Mama John. Tapos sabi ko, shit, baka manalo si Mama John. Binura ko, nilagay ko kay UD. So technically, merong random na vote for Miss Congeniality for UD. Kasi kapag binigay ko Mama John, baka mamaya may chance na manalo pa si Mama John. So, para hindi yung votes namin maglaban, binigay ko sa random na tao. Binigay ko kay UD. So si UD ang Miss Congeniality ko. Does that make sense? 'Di ba? Kasi mahirap na. Mahirap na kapag binoto ko si Mama John, baka mamaya siya pa yung reason ko ba't manalo. So baka mamaya mag-tie pa kami. Pag nag-tie tayo, hindi ko bet 'yon. Nilagay ko kay UD. As in, malaman mo talaga dun sa pinaka-paper, may bura talaga. Mama John. Ay, hindi, kay UD pala. Ayun na, ayun ang story nun. Tsaka, honestly, di ba parang nalang Miss Congeniality, parang na-expect nila si Mama John. Ate, dalawa lang pumunta kay Mama John na, landslide sa akin ng Miss Congeniality, huwag kayo umarte. My gosh. Ano reaction mo na nag-walkout si UD? Hindi nakakaawa. Hindi, ano reaction mo na nag-walkout si UD? Hindi nakakaawa na first out ako kasi may nag-quit. I'm not a quitter. Yun, yung parang sabi ko, ay mas cringe yan. For me lang pasensya na. For me lang na, okay lang na first out ako as long as nilaban ko kaysa sa nag-walkout ako tapos di ko siya nilaban. Cringy yun. Mas okay yung natanggal na nilaban mo kaysa sa hindi mo nilaban. For me. Nung nalaman ko yun, ay hindi ako nakakahiya. Kalok. Oh my gosh, huwag nyo ito huwag nyo ito i-record, pero like, that's my thoughts. sorry lang. Hi. But we love you, D. Yeah. Akin lang, nung time lang ngayon na parang ang dami-daming baklang may... ayoko kasi baka may maano sa akin. Pero kasi ang dami-daming bakla na gusto mag-audition. And we are chosen here. 12 tayo. Tapos biglang magki-quit. Hindi talaga. Pwede wag kayong magtanong about Drag Race, lalo na yung may masaspoil kasi alam niyo naman mga pinirmahan kaming kontrata and hindi naman naman pwede sagutin yan. So can we just be smart about the commenting and everything? Medyo maging smart tayo about it kasi medyo may pinirmahan kaming kontrata. So may mga bagay na hindi ako pwede sagutin. Ngayon, kung meron kayong gustong tanungin, sa Reddit nyo tanungin, di ba? Hindi ako. Tama mali. Charit. Ano bang reason ba't nag-walkout si UD? Di alam words. Hindi alam ko, ayoko mag-spell kasi sa amin na lang yun. Diyos ko. Apakaraming Pero ano mangyari pag nag-spoil ka, makukulong po ako. Lalo na pag nirecord yun to. Wala daw outfit kaya nag-quit. Tatanungin, pwede ba? Nawala nga ni ang luggage na ate, yung nawala lang ay makeup, hindi yung mga damit. So, hindi clear ata yun sa mga tao. Ay, shit. Makeup lang Makeup lang yun, Teha. Palaging ginagawang narrative yun palagi. Makeup lang yung nawala, Teha. Hindi yung puro damit, Ayoko na nasasabi ko dito yung mga hindi dapat sabihin, pero... Ay. Charot lang.
Ano lang, erase. Back. Yun nga yung inside joke namin na ano eh. Meron akong 3 brushes and a dream. Yun, di ba? Kasi na-stretch siya yan. Bakla makeup lang yung nawala ni mama. Hoy, ang daming spam. Wise question lang para less issue. Oo, correct. Kasi sinasagot ko siya eh. And wag masyadong ganyan. Kasi medyo may ADHD ang sisi nyo. At kapag sasagutin ko. Oo, wag kayo mag-screen record kasi wala naman kami mga ano-ano. Like, nasasabi ko lang yung mga interview with Miss Eva. Meron na akong interview. Alam ko nagkaroon ako ng evangelism. Tapos, na-delete niya yung audio. Tapos, pinapa-refilm niya. Actually, natamad na ako. Pasensya na. Yung pangalawa, nagre-refilm na. Sabi ni Eva, refilm tayo, tapos hindi pumapasok sa schedule ko. Ayun na. Sure ba na J. Queen, dating pangalan ni J. Queen ma? Jonah Queen. Oo, si Jonard. Basahin niyo yung panoorin niyo yung episode 3 kasi sobrang sanay ako tawagin si J. Queen na Jonard. Panoorin niyo ulit yung episode 3 ng Drag Race. Fantasy naman ni Jonard, gusto niya. Naalala niyo ba yung fantasy naman ni Jonard, gusto niya girl group, siya leader siya ng girl group. Pag pinanood niyo, hindi talaga J. Queen yung tawag ko kay Jonard. Jonard talaga. Ano ulit yun ah? Like, i-backtrack nyo. Hindi talaga J. Queen. Baby, nakadikit to. Hindi to press on, baby. I don't do press on. Natatanggal siya. What's your plan on your step down look? Do you like vintage? Yes. Earstock reveal, wala pa eh kasi piercing pa yun. Musta experience mo sa multo? Experience sa multo, ang daming yung mag-comment. Oh my gosh, wait lang, isa-isa lang. Like, wag muna mag-spam, isa-isa lang. Kasi ang dami, oh my gosh. Wait, ako. Ngayon ko nag-spam kayo, hindi ko masasagot. The glow down. Wait, oh my gosh, ang dami. It's not the real Marina. Nakaka-overstimulate. Oh my gosh, hindi ko talaga masagot. I'm sorry. Ito na lang, sagutin. Anong process mo nung audition video? Nung audition for anong process mo ng audition sa Drag Race Philippines? Okay, ito i-explain ko na to and para hindi ako ma-overstimulate. So, nung nag-audition ako for season 3, nag-audition ako for season 2, inamats ko talaga siya hard. As in, malala ko siyang inamats in the sense na I put my mind, body, soul in it. Tapos, hindi ako natanggap. The biggest heartbreak ko yon. As in, malala. As in, nung season 2 nag-audition ako, biggest heartbreak ko kasi sumubay pa siya sa failed na relationship. Like, kung tawagin yung situationship yung isang bagay kasi, for me, it's supposed to be an affair because matanda na ako and yung situationship ang bata yun. So, meron akong affair na nangyari tapos di nag-work. Tapos in order for me to fully move on, pumunta akong New York. I think. Pumunta akong New York kasi eto chararat ka kasi ulul. Tingin mo natutuwa si Marina na ginagamit mo yung pets niya tapos magko-comment ka ng ganyan, ulul, pangit mo, bakla. So given that being said, the broken hearted ako, pumunta ako New York tapos sabi ko, you know what? Mag-ipon tayo ng ego boost dito, mag-ipon tayo ng confidence, mag-ipon tayo ng branding. Tapos, ayun na, pagkabalik ko dito, wala na talaga akong plano mag-drag race noon. Parang meron na, yung mga, what do you call this? Yung mga girls, ibang girls, nag-audition sila for a month.
Kasi di ba parang 1 month yung nilalabas. Ako, sobrang random lang. On a random Tuesday. Tapos nandun yung dalawa kong editors. Sabi ko, guys, namimiss ko yung lifestyle sa New York na araw-araw may ginagawa. Audition tayo for Drag Race. Ayun na, tapos natanggal. Kahit akong sabihin mo, chararat ka talaga, ikaw nga putang ina, wala kang sarili mong pes, bakla. Ginagamit mo pes ni Marina, pre ni Coca ko yan, bakla. Tingin mo natutuwa si Marina pag mag-comment-comment ka na ganyan, gamit pes niya. Huy, 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 huy. Kaya ako pre ako si Marina, ikaw fanay ka lang. Totoo buhay lang ah. Poser ka pa, bakla. Si Marina, kaya ko yung message anytime, ikaw, di mo ranas, bading, pangit mo. Siya rin. Trigger si bakla. Huy, 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 huy. Te. Ikaw poster ka lang ni Marina, si bakla kaya ko kontakin anytime. Di mo ranas. Di mo mararanasan. Totoong buhay lang ha. At di natutuwa si Marina sa mga ganyang eksena mo, bakla. Totoo lang. Tingin mo natutuwa siya sa ganyan. Dead ma ako ma-restrict ako. Di natutuwa si bakla dyan. Totoo lang. Totoo kasi chararat ka. Mama mo chararat. Hindi natin yan ibabla kasi papampam yan eh, di ba? At kabog yung mga ano-ano. Tingin mo cute ka. Kwento mo sa kahoy, bakla. Patingnan nga ng face mo, be. Hindi mo ko papaya sa sarili kong live, pam-pam ka. 'Di ba? Kasi tama. Yung mga nararanasan ko, hindi mo ranas. Kasi baby, you're just a fan, honestly. We're friends, baby girl. And yung mga ganyan-ganyan, hindi mo mararanasan ever, I swear. Hindi mo mararanasan, be. 'Di ba? Tama, mali. Tama. Kasi nga, ako na to eh. At ikaw yan, babe. 'Di ba? Kahit spam mo ako, be. Hanggang dyan ka lang. Kasi pag nakita mo ako in real life, hindi mo naman pwede sabihin yan sa akin dahil sampaling kita hard. Hard. Sabihin mo sa face ko, hindi yung mag-ano-ano ka, di ba? 2 restrictions, dead ma ako. Bet nyo ba yun, mga alaga ko? Baby, do I look like I'm pressed? Baby girl. Hindi mo mapag-offend sa akin, babe. Pero alam ko, ikaw na-offend ka sa mga pinagsasabi ko. Tama? ako, hindi ako nabibikon, pero ikaw, alam kong pikon ka na. Baby girl. Honey? Babe, do you want some water? Pa-deliver ko sa'yo sa bahay mo. Yeah. You want coffee? Pa-deliver ko sa'yo, babe. Kasi alam ko, you're so pressed na. I can't even, babe. Dahil mas walang burger. Kahit itong mo chararat ka, kwento mo yan eh. Sa kwento mo, ayan yun. Pero between us to, ako yung frena ni bakla. At kapag kunento ko yun kay bakla, pwede ka pa niyang i-block or something, babe. Kasi you're using her face, my love. Diba? Di ba nga, face reveal kasi hindi naman kasi like, hindi naman yung mga ganyan namang tao ay hindi naman nila kaya sabihin yan sa harap ko. At hindi naman sabihin sa harap ko. Mga duwag yan na nasa likod lang ng mga nasa likod lang yan ng mga poser accounts. Di ba? Masinin natin papampam eh. Di ba, pahiya na yan, te. Kaya ayun na. Next question na mama. Ano bang question yun, Nak? Wait, ulo ko, slight. Totoo lang. Huy, hindi yung mababasag. Nagpapa-GB lang ako dito, ha? Bakla. Walang mababasag dahil tayo. GB lang tayo. Account ban na. O, diba? Sama sa mga binan nyo.
Okay na yan. Okay na yan mga alaga. Basta GB lang ulit tayo. When ka mag-release ng stickers? So guys, ayoko na mag-release ng merch talaga. Ayoko na talaga mag-release ng merch kasi gusto ko po maglabas ng... May point kasi siya, hello, Minty. Tayo support ka naman. Pag to fake na Minty na naman mamember na. Sino to? Totoong Minty na ba to? Hindi totoong Minty, bakla. O, diba? Sa kapay. Diba? Gagamitin mo pa sisi ko. Diba, nak? Pero kasi, alam mo kung bakit katotohanan? Kasi parang ganyan lang umano eh. Ganyan lang mag-comment si Minty eh. Napaniwala niya ako kasi ganyan mag-comment si Minty sa akin, nakakatawa. Nakakatawa, parang kala ko sisi ko. Oh my gosh, hindi man lang ako napikon. Support mo naman ako, wow. Matuloy kwento. Ano mang pagkikwentuhan natin ulit? Paano kayo nagkakilala ni Sasa? Marami, hindi, yun pala yung kikwento ko. Ayoko na po mag-release ng merch kasi gusto ko na mag-release ng fashion brand. So, ayoko na mag-release ng mga pieces that would give me fast money. So, gusto ko medyo slow fashion siya and everything. So, gusto ko, every drop, pinag-iisipan ko yung mga i-release natin. And, alam mo yun, imbis na, ano ginagawa mo lagi sa isitan ma? Mahilig ako mag-ukay, be. And parang, yun talaga yung rest ko. So, one time, may mga times na pag nakita niya ako sa ukay, please, huwag na kayo magpa-picture, promise. Like, alone time ko siya kasi minsan naan-siya ako, ate. Like, hindi siya sa pagmamayabang and everything, pero, siya talaga siya kasi parang hindi na ako makapag-focus, lalo na pag may nakatingin sa akin. Bigay nyo na sa akin, mga anak. Hindi ako maldita and everything, nagpapapicture naman ako, pero after nun, parang partly, nababasag ako kasi like, alam ko na partly sa sota mo ko. And it's not on you guys. Parang nababasag lang ako. Hindi naman partly super nababasag, pero like, nako-conscious na ako mag-ganto. Ganun. Parang na ano lang ako, na basta siguro after na lang mag ano, what do you call this? After ko mamili, pa-picture kayo, pero pag habang namimili, please guys, give nyo na sa akin. Is the fashion line already in the works? Hindi pa. Kasi magre-research pa sa New York eh. So okay lang ba kung kami lang gumawa ng sarili namin sticker tapos line mo yung content? I don't mind, guys. Okay lang. Walang kaso. Pagkakitaan nyo, go. Walang kaso. Nabago po ba ng Drag Race Philippines yung life nyo? Of course, malala. As in, from how I see it, hindi ko na nga iniinda na first out ako eh. Kasi yung catapult na binigay niya sa platform ko speaks volume. Sabi ko, yung Drag Race, hindi ko na indahin na first out ako, pero sana may makuha ko out of it at gagalingan ko na lang sa life. And ayun, given that, na sige first out ako, I don't mind. Pero nung lumabas ako, buhay pa ako hanggang ngayon. And nakuha ko yung mga articles na gusto ko, nakuha ko yung respeto ng mga people that I really look up to prior to entering the competition. And that's the thing na nagpapabuhay sa akin ngayon. And parang happy ako na in my own time and in my own facing, in my own journey, nakukuha ko yung respeto nila. Like for example, Previous was there. Tapos palagi sila nagsulat about me. So happy na ako dun. Hindi ko na iniisip na first out ako, ganun. 'Di ba? May chance ba na makita namin yung looks mo na hindi na air? Siguro, in the near future, gawa natin siya ng fashion film. Pero siguro ngayon,
Wala pa kasi, partly nasira na siya lahat. Kasi nga tinamba ko lang siya and it's too painful for me to even wear them nang hindi ko siya na suot sa TV. Yun yung in-explain ko dati sa mga tao na hindi ko naman siya hindi sinuot or hindi ko siya finil dahil nagdadamot ako. Hindi ko siya finil kasi hindi ko siya masuot. Kasi it's too painful for me kasi it's supposed to be seen on TV and it's supposed to be on TV. Pag di siya nakita sa TV, hindi ko na siya susuot kasi it's meant for one thing. Huwag mo susuotin randomly. For me, sa akin lang to it's so pathetic to do. Na parang, this is what I'm supposed to wear kasi ayoko namang hingi ng awa sa mga tao na like, sana si Note Number 6 masasaktan lang ako dun. And sana naintindihan nyo yun, like that. Mas ganun ko siya naiisip. So sabi ko, mas gagawa na lang ako ng mga looks outside of Drag Race na authentic talaga sa akin and gusto ko pa yung team, gusto ko pa yung concept, hindi lang yung randomly na gawa tayong kumot couture, hindi ganun na, oh gosh, with the wind, hindi. Sige, gawa na lang tayo ng mga looks na that would scream very, very sex and masosolidify yung branding. And na-realize ko naman na nagawa ko naman siya. Like, there is a very sex look. Like, there's a certain very sex look. Give nyo na sa akin. Merong look si Versex na ako lang yung meron na gano'n. And, di ba parang minsan nagko-comment yung mga ibang tao na this look is very Versex. And okay na yon. Mas okay na may na-solidify akong look kesa naman sa mga looks from Drag Race. Di na para mangingin ng simpatsya kasi iba kasi masakit, kaawaan, guess ba? Parang ganun yung naisip ko, parang mas ma-feel bad ako kapag sana nakita natin to. Oh guys, no please. Ayoko ng ganun. Hi Ma, this is a question po, but thank you for giving me reasons not to give up. Thank you. Sana ma-inspire pa kita. Anong challenge sa tingin mong kaya mong ipanalo? Design or acting? Ay, hindi. Anything that deals with personality, hosting, or like snatch game, o kaya acting, bigyan nyo yan. Bigyan nyo yun sa akin. Ibigay nyo sa akin lahat ng kailangan ng personality, maaano ko yan. Ayoko na rin ng sobrang, ayaw mahangin guys. Ayoko ng sobrang literal na siguro mais ko fashion. Medyo automatic na yun eh. Gusto ko yung mga personality situation, mga ganon. Feeling ko mais ko siya kasi like, amongst all your unseen runways, ano sa tingin mo ang pinakapasabog sana? Buti naman finilm ko siya kasi sabi ko talaga, yung Ramon Valera kailangan niyong makita eh. Kahit hindi siya yung ine-expect nyong drag race look na sobrang pasabog, na drag na may mga bato. For me, yun yung pinaka magpapasolidify sa akin ng fashion girl. Kasi, museum piece na yun and you can't really acquire a Ramon Valera piece ngayon. Like parang museum levels na siya in a sense na hindi mo na siya pwede ibenta. So paano ko siya na-acquire? Diba? Parang die connection talaga malala. Hard. So kaya nung pinakadulo, shoot ko pa din siya. Kasi ako lang makakapag-pull nito eh. Hindi ko siya shoot, hindi siya lumabas pero pinost ko siya. Yun yung parang nakabangs ako tapos meron akong hawak na flower. Hindi siya yung literal na may isip nyo na drag race look. Pero kasi yung meaning behind it, yun yung bet ko. Like, Ramon Valera yung hard. As in, from the 50s. From the 60s. Yun yung may mahabang cape. Mahabang cape siya, tapos regular, nag-deteriorate na nga yung gown. Like, partly yellow na siya, pero iconic. For me, kung lumabas yung kabog, for me, malala. For finale dapat. Yeah. Yun yung best drag ko. Best drag ko talaga yun dapat. Yun yung best drag ko. Kasi best Yun yung best. In order for you to be the best, I think, kung natry mo na lahat ng looks over the past few years, in order for you to be the meta version of yourself, you have to look back and to reinvent some things, you know? Ayun lang yung naisip ko nung time na yun. So, mas deeply rooted sana sa Manila. And kung sino ba nagdamit ng
old it girls of Old Manila. Roman Valera, babe. Nila guess deep meaning na kaya kabinotam na kayo sasalong judge nila. Wala tayong magagawa, yun na yun. Diba? Hindi ko naman pwede babaan yung sarili ko para sa palit ng judges. Hindi ganon. Hindi ako mag-a-adjust. Yun ang number one. Hindi ako mag-a-adjust for a TV show. Hindi ako mag-a-adjust for anything. Kung ito yung palit nyo, hindi ako mag-a-adjust dyan kasi alam ko na kabag yung nandito sa utak ko. And inisip ko ng time na yon, oras na lang talaga ang magsasabi kung naging tama ba yung judgment nila in the near future. Kung tama ba. May possibility ba na mag-international all-stars ka? Hindi ko sure. Trust your own vision, correct. If you cater to everyone, you're not catering to anyone. Yun yung naisip ko. Mura lang talaga. Like, honestly, mura lang talaga yung mga gamit ko. Alam ko lang talaga kung saan siya hinahanap. Yung galyano na yun, nakita ko lang yun sa carousel. Totoong buhay. Kaya nga parang ngayon nga hindi na ako masyadong gatekeeper. Kasi dati gatekeeper ako with how I acquire things. Pero kasi na-realize ko, dun lumalabas yung magic ko. Lalo na nung pinakita namin kung paano ko ginawa yung damit ni Sasa. Tapos na-realize ko, hindi na dapat to i-gatekeep kasi dito nakikita yung magic eh. Alam mo yun, dito yung magic ko. So parang wag na natin i-gatekeep. How can you make something so mundane, so expensive? And parang happy ako na achieve ko na, honey, I can make anything look so expensive. Honestly. Like, happy na ako noon. Na parang, shit, siguro ang dami ko nang na-acquire, siguro na-experience when it comes to fashion. And ever since 13 ako, nag-ano naman tayo, naglalaro-laro naman tayo ng mga garments, ganyan-ganyan. Yung tindikol mo na best drag mo sana may naka-corona ka. Hindi, naka-gown ako na may cape. Na-align lang siya na ganun. Ganun lang siya. Puti. Regular lang. Ayun na. Yung short hair na may bangs, correct. Yung merong ano, ma-explain mo nga how you style your jewelry stacks. Honestly, hindi ko siya ma-explain kasi sometimes sinusuot ko lang siya tapos bigla ko na lang malaman, ay, ito hindi to kabog. Eh, paano ba i-explain yun? Paano ma-explain yun, di ba? Parang for me, experience talaga eh. You just have to wear things in order for you to know kung nag-work siya for you o hindi. Like, alam mo, yung personal preference talaga siya. So, ang hirap rin talaga siya ituro. So, do you mix gold and silvers? Yes, of course, babe. Pero kailangan tastefully done siya. So, ano mo nag-gets yung fashion sense mo? Feeling ko sa trial and error. Diba? How did you come up with your drag name? Ate, ang daming interview, panoorin na lang. Ang haba ng explanation eh. Totoo lang. First piece na na-acquire, na alin? Na Versace top, correct. Di flattering gold for queens, for me lang do. Kasi may certain... Okay, let me explain this to you guys. Kapag masyadong gold, hindi ko masyadong bet yun. Kasi na-wash off yung mga queens. And yung... Totoo yan, yung sinasabi mo na di flattering yung gold for queens. Kasi meron namang certain intensity yung mga gold. So hindi ko masyadong kinukuha yung mga 24K. Yung mas mababa lang. Mas mababa ng onti kasi ayoko masyadong gold, masyadong dilaw, nakaka-wash off ng color. So, pag pababa ng pababa, yung K ng kung 24, 18, 16, ganyan, or 8K gold, whatever, mas bumababa yung intensity ng
pagka-gold niya. So, for me, ang mga kinukuha ko lang, 16, ganun, para hindi masyadong madilaw. Kasi ayoko rin nung masyadong madilaw na sinasabi niyo, na parang hindi masyadong flattering. Masaya ba yung gown na sinuot ni Maxine lip sync for the crown? Yes. Ano ko yon? Dapat first time in drag. Recreation yun ng first time in drag ko. Hiningi lang ni Maxi. In black and white. Ulysses Karagayan yon, designer ni Miss Heart. So, sobrang shala nun. Malala. Hard. Ano ba sa akin i-prefer magpa-custom or magpa-mix and match na meron ka? Siguro mag-mix and match ka ng mga piece na meron ka so that may mga looks ka na pwede mong laruin para, kung wari, same shoes lang yung sinuot mo dito pero meron kang pwedeng i-mix and match doon. Pwede mo magamit ng ibang look. Does that make sense? Magkaiba. Magiging iba yung isa. Sa akin sa atin, Angel sa Lalaparusa, di ba same yun nung sari-sari store look ko, yung loob, yung black. Same lang yun, iniwan ko na yun dun eh. Magkano nagasam sa Drag Race Philippines ma? Hindi ko na alam, girl. Minsan talaga you should have the eye color sa combo. For me talaga, kailangan yung mga errors na gawa mo na siya outside of the show. No shade or anything, pero please explain mo yung CP looks mo pala. Kaya ako naka-cellphone na look kasi Gcash yun. And nagka-cash in, cash out ako. Kaya may mga pera. Tapos alam hindi nyo maintindihan doon. Kaya nga parang feeling ko ang baba ko doon kasi how are you gonna explain to Ate Jiggly and Arbony the idea of Gcash? Like, hindi ko ma-explain sa kanila yun. Like, parang time na ngayon, gusto ko kumagat kay Arbony na gusto ko sabihin, maybe acclimate yourself to the culture of the Philippines para alam no, merong cash out, cash in sa mga sari-sari store. Di mo naman alam yan. Para mo ako judge, Arbony, western ka. Di ba? Hindi ko ma-explain yan eh. Like, in theory, kala lang nila mag-Green Hills ba yan? So, paano ko explain kay Arbony na sobrang latest na yung idea na Gcash, cash in, cash out? Gusto nyo kasi yung mga sobrang literal na chicheria, whatever. Bala kayo dyan. Kasi kahit sabihin yung pangit mo yung look na yun, still stand by that look. You know? Paano malaman yung Arbony, wala naman Gcash sa ibang bansa. Zelle lang. Tsaka Tsaka wala naman ganun sa sari-sari store. Kaya nga blue yung kaya nga blue yung book, tsaka teki-teki yung pes. Gusto ko parang mukha akong virus sa mga ganun. Hindi na intindihan. Ano magagawa natin? Kung may gusto kong kagatin for fun, sino? Si Berushka. Feeling ko, yung kung wari nasa season namin siya, hindi siya obra sa akin. Hindi siya obra sa akin, yung mga ganong gaslighting, nak. Di ba? Si Berushka, kapag kasama yan sa season namin, hindi yan yung most hated. Bakla. Wala talaga. Hindi niya talaga ako makakagat. Walang aray. Walang aray kay mama. Pag siya talaga. Tatatakot Alam mo ba kayo, taga Hong Kong ka, New Yorker ako, be. Dead mo sa'yo. Bakit naman kakagatin si Maxi, te? Si Verushka kasi kaya niya mag-instigate pero hindi niya kaya tapusin yung laban. Bakla. Tepa, hindi kaya yung awin namin ni Kiana. Ako naman talaga may mali dun. Bakla, tatapusin kayo in a sense na ikaw mag-sorry sa akin, be. Ganun angle, bakla. Bakit hindi ako may kasalanan pero na-offend ako, so kailangan mag-sorry ka sa akin. Bakla, hindi ko tatapusin yan ng... Mag-sorry ako, oo, pero kailangan ko mauna. Can you imagine? Bakla, hindi tatalab yun si mama sa akin, bakla. Totoong buhay lang
Kami ni Kiana, bakla ko na nakaway sa kanya, pero siya na una nag-sorry sa akin, tatapusin ko. Pero okay na kay ni Kiana, never, after na 2 years na. Bakla yung away namin, isang araw lang, bakla. Hanggang ngayon, tinatanong ako kung okay kami, bading. Nagkapi ko na lang yung mga bading eh. Ano, pinaka-favorite kong look sa mga sisters ko, 3D fractal ni Mick Chanel. Yung naka wing si bakla. Yun yung pinaka-bet ko. As in, hard. On a deeper level. Iba yun. As in, sabi ko nakita ko yun, ay, perfect. Malala. Sa buong Drag Race Masino, my favorite look of all time is Violet Chachki passing of the crown. Kasi sobrang gag nun. Swear. Like, prosthetics na crown. Tapos may mga ugat-ugat dito. May mga ipis-ipis dito. Bakla! Bakla! Papatunugin ko pa yan, oh. Nakita ko yung kay Violet. Bakla. Pasabog. Papatunugin ko pa yung kuko ko na ano take mo? Sino pangalawa, ma? Pangalawa. Narinig nyo ba? Pangalang favorite ko look from Drag Race is Courtney Act Season 6, may pakpak. Nung pagkaganon pa, gagawin laki nung ang laki nung wings. Ang ganda girl, malala. Like pagkaganon niya pa. Fun fact lang, ang pinakaunang napanood ko na season ng Drag Race, yung pinaka-current na habang nag-show siya is season 6. Gagri-gagag, I swear. Courtney Act, may pakpak dito. I lost it. Yun yung pinaka-pasabog, te. Ano pa ba? Ano pa mga favorites ko? Basta season 7 is my favorite. Kung kala nyong maano sa mo sa mga TikToker na gumagamit ng AI to enhance queen look in their season? Sasayang pa nga ng mga tubig yung mga ganyan, bakla. Huwag na daw magsayang-sayang ng mga tubig-tubig. Bakla. Huwag na daw mag-AI na, bakla. Sayang lang sa tubig, para saan? In a better world, hindi mo rin magagawa yan, te. Huwag na tayo magsayang ng tubig para sa mga katarantaduhan ng mga AI na mga ganyan-ganyan, sis. Who's your ultimate favorite drag queen, mama? Violet talaga and Miss Fame. Honestly. Like, alam nyo, ang pinaka-goal ko lang talaga is to go to Fashion Week tapos nasa same seat kami. Ayun lang naman. Goal ko yun na parang I'm on the same level as the people that I really look up to. Yun talaga. As in, gusto ko ma-invite sa isang event tapos nasa isang row lang kami. Yeah, that would be cunt. You know? Isang pikas kami tapos nakaganyan lang kami sa fashion show. We're looking at the same thing. We're experiencing the same moment. We're in the same level. Sobrang goal ko siya sa buhay ko. I swear to God. Violet and Miss Fame. Kapag nakaupo ko sila sa same upuan, feeling ko I made it. Feeling ko yung 13-year-old self ko would be so happy, you know? And you're also wearing Louboutin, babe. Yes. Wait, may tumatawag. Mamaya na, babalik ulit.